Ang aklat ng mga hukom. Ang kasaysayan ng buhay ni Gideon. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midyanita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ng mga Midyanita kaysa sa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay ng mga Midyanita ang malakita at iba pang lipi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may gasa. Wala silang tinitirang anumang maaaring pakinabangan ng mga Israelita, sapagkat kinukuha nilang lahat, pati ang mga tupa, baka at asno. Dumating silang parang makapal na balang, kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami, at sinisira nila ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midyanita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito: "Inilabas ko kayo sa Ehipto. Iniligtas ko kayo sa kanilang mga pang-aalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh, na inyong Diyos, at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoreo sa lupain na tinitirhan nyo ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin." Dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Oas. Nabuhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggiik upang hindi siya makita ng mga Midyanita. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki." Sumagot si Gideon, "Mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang kababalagang ginawa niya noon, gaya ng ikwinikwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto? Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midyanita." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midyanita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo." Sumagot si Gideon, "Ngunit Panginoon, papaano ko maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases. Ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midyanitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao." Sumagot si Gideon, "Kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo ang nag-uutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog
Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa ng tinapay na walang pampaalsa mula sa 5 salop na harina. Pagkaluto, inilagay niya ang karne sa sisidlan at ang sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo sa malaking batong ito ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw." Iyon nga ang ginawa ni Gideon. Ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, "Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang inyong anghel." Ngunit sinabi ni Yahweh, "Huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay." At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinatawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa Opra ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezer. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang rebulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos, magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang rebulto ni Asherah at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinusunog." Kaya isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Kinabukasan ng madaling araw, nakita na lamang ng mga tao na wasak na ang altar ni Baal at putol-putol na ang rebulto ni Asherah na ipinanggatong sa pangalawang toro na sinunog sa altar na itinayo roon. Nagtanungan sila, "Sino kaya ang may kagagawa nito?" Nagsiyasat sila at nalaman nilang si Gideon na anak ni Joas ang may kagagawa niyon. Sinabi ng taong bayan kay Joas, "Ilabas mo rito ang anak mo at papatayin namin." Giniba niya ang altar ni Baal at pinagputol-putol ang rebulto ni Asherah sa tabi ng altar. Sumagot si Joas, "Ipinaglalaban ba ninyo si Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Sino mang makipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Kung siya'y talagang Diyos, hayaan ninyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di ba't kanyang altar ang giniba?" Mula noon, si Gideon ay tinaguriang Jerubbaal dahil sa sinabi ni Joas na, "Hayaan ninyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili, hindi ba't sa kanya naman ang altar na giniba?" Ang mga Midyanita, Amalekita at iba pang lipi sa silangan ay sama-samang tumawid sa ilog Jordan at nagkampo sa libis ng Jezreel. Lumukob kay Gideon ang espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang trompeta bilang hudyat na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan na angkan ni Abiezer. Nagpadala siya ng mga sugo sa buong nasasakupan ng mga lipi ni Manases, Asher, Zebulun at Neptali upang makiisa sa kanya ang mga liping ito.
nagpasya namang sumama ang mga ito kay Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, "Sinabi ninyo sa akin na ako ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana sa giikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel." Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Kinabukasan ng umaga, kinuha niya at nang pigain niya ito, napuno niya ng tubig ang isang mangkok. Sinabi ni Gideon sa Diyos, "Huwag po kayong magagalit sa akin. Mayroon pa po akong isang hihilingin. Nais ko pong matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa paligid." Kinagabihan, ginawa nga iyon ng Diyos. Tuyo ang lana, ngunit basa ng hamog ang lupa sa paligid nito. Nilupig ni Gideon ang mga Midyanita. Si Gideon ay tinawag ding Jerubbaal. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan at nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantala, ang mga Midyanita ay nagkampo sa hilagang kapatagan sa may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midyanita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midyanita at hindi dahil sa tulong ko. Kaya sabihin mo sa mga taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi." Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ngunit 10,000 pa ang naiwan. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, "Napakarami pa ring natira. Isama mo sila sa tabing batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang dapat hindi." Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, "Ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom." Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300 at ang iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Ang 300 sumalok sa pag-inom ang isama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midyanita. Ang iba namay, pauwiin mo na." Kaya't pinauwi ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Iniwan sa mga ito ang lahat ng mga banga at mga trompeta. Ang kampo ng mga Midyanita ay nasa libis sa gawing ibaba nila. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midyanita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong mga kamay. Kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, pumunta ka sa kampo kasama ng tagapaglingkod mong si Pura. Tiyak na lalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan." Kaya't si Gideon at si Pura ay palihim na nagpunta sa may kampo ng mga Midyanita. Ang mga Midyanita, pati ang Amalekita at ang mga tribo sa paligid ay nagsipaglipana sa kapatagan na parang mga balang sa dami. Ang kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng mga buhangin sa dagat. Nang malapit na si Gideon, may narinig silang nag-uusap. Ang sabi ng isa, "Napanag-inipan ko, may isang tinapay na sibadang gumugulong sa ating kampo. Nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak." Sagot naman ng isa, "Iyon ay walang iba kundi ang tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Ang Midyan at ang buong hukbo ay ibinigay na ng Diyos sa kanyang kamay." Nang marinig ni Gideon ang panag-inip at ang kahulugan nito,
Lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "Bumangon kayo. Ibinigay na ni Yahweh sa inyong mga kamay ang mga Midyanita." Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang 300 tauhan. Bawat isa'y binigyan niya ng trompeta at banga na may sulo sa loob. Sinabi niya sa kanila, "Kapag malapit na ako sa kanilang kampo, tumingin kayo sa akin at gawin ninyo ang gagawin ko. Kapag narinig ninyong hinipan ko at ng aking pangkat ang aming mga trompeta, hipa na rin ninyo ang inyong mga trompeta sa palibot ng kampo. At sumigaw kayo ng para kay Yahweh at para kay Gideon." Maghahating gabi na, halos kapapalit pa lamang ng pangkat ng tanod nang sina Gideon ay makalapit sa kampo ng mga Midyanita. Sabay basag ng mga dala nilang banga. Ganoon din ang ginawa ng dalawang pangkat. Hawak ng kanilang kaliwang kamay ang sulong at nasa kanan naman ang trompeta habang sumisigaw na tabak ni Yahweh at ni Gideon. Bawat isa'y hindi umalis sa kanyang kinatatayuan sa paligid ng kampo. Samantalang nagsisigawan at nagkanya-kanyang takbuhan ang mga nasa kampo. At habang walang tigil sa pag-ihip ng trompeta ang 300 Israelita, pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo. Kanya-kanya silang takbo tungo sa Sirera hanggang Betsita at Abel Mehola, malapit sa Tabata. Ipinatawag ni Gideon ang kalalakihang mula sa lipin ni Neptali, Asher at Manases, at ipinahabol sa mga ito ang mga Midyanita. Si Gideon ay nagpadala ng mga sugo sa lipin ni Ephraim na nakatira sa mga kaburulan. Sinabi niya, "Bumaba kayo at tugisin ninyo ang mga Midyanita. Pabantayan ninyo ang ilog Jordan at ang mga batis hanggang sa Betbara upang hindi sila makatawid." Kaya't lahat ng kalalakihan sa lipin ni Ephraim ay nagtipon, at ganoon nga ang kanilang ginawa. Sa paghabol nila sa mga Midyanita, nabihag nila ang dalawang pinuno na sina Oreb at Seem. Pinatay nila si Oreb sa bato ni Oreb at si Seem sa pisaan ng ubas ni Seem. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ng dalawang ito kay Gideon sa ibayo ng Jordan. Nalupig ang mga Midyanita. Pagkatapos, pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim. "Bakit mo kami ginanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago ninyo lusubin ang mga Midyanita?" Pagalit nilang tanong kay Gideon. "Ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay higit pa sa nagawa ng angka namin," sagot ni Gideon. "Niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Midyanitang sina Oreb at Seem. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay riyan?" Nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. Si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay nakatawid sa ilog Jordan. Pagod na sila, ngunit patuloy pa rin nilang hinahabol ang mga Midyanita. Nang umabot sila sa Sukot, nakiusap siya sa mga taga roon. "Maaari po bang bigyan ninyo ng makakain ang aking mga tauhan? Latang-lata na sila sa gutom at tinahabol pa namin ang 2 hari ng mga Midyanita na sina Seba at Salmuna." Ngunit sumagot ang mga taga-Sukot, "Bakit namin kayo bibigyan ng pagkain
hindi pa naman ninyo nabibihag sina Seba at Salmuna. Dahil dito, sinabi ni Gideon, kayo ang bahala. Kapag nahuli namin sina Seba at Salmuna, hahagupitin ko kayo ng latigong tinik na mula sa halamang disyerto. Pagkasabi nito, nagtuloy sila sa Penuel at doon humingi ng pagkain. Ngunit ang sagot ng mga taga roon ay tulad din ng sagot ng mga taga-Sukot. Sinabi niya sa kanila, tiniti ako sa inyong kami magtatagumpay na makabalik dito. Pagbalik namin, gigibain ko ang tore ninyo. Sina Seba at Salmuna ay nasa Karkor noon, kasama ng nalalabi nilang kawal na 15,000, sapagkat 120,000 na ang napapatay sa kanila. Dumaan sina Gideon sa gilid ng ilang, sa silangan ng Noba at Hogbeha, saka biglang sumalakay. Tatakas na sana sina Seba at Salmuna, ngunit nahuli sila ni Gideon. Dahil dito, nataranta ang mga kawal ng 2 haring Midyanita. Nang magbalik sina Gideon mula sa labanan, sa pasong here sila nagdaan. Nakahuli sila ng isang binatang taga-Sukot. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga opisyal at pinuno ng Sukot. At isa-isa namang isinulat nito. Umabot sa 77 ang kanyang naisulat. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga ito at tinanong, natatandaan ba ninyo nang ako'y humingi sa inyo ng pagkain? Sinabi ninyo sa akin na hindi nyo kami bibigyan ng pagkain hanggang hindi namin nahuhuli sina Seba at Salmuna. Kahit na nooy lupaypay na kami sa gutom, bihag na namin sila ngayon. At nagpakuha siya ng mga tinikang sanga ng kahoy. At sa pamamagitan nito'y pinarusahan ng mga pinuno ng Sukot. Pagkatapos, giniba niya ang tore sa Penuel at pinatay ang mga kalalakihan roon. Pagkaraan, tinanong niya si Seba at Salmuna, anong hitsura ng mga lalaking pinatay ninyo sa Tabor? Kamukha mo silang lahat, parang mga anak ng hari. Sagot nila. Sinabi ni Gideon, sila'y mga kapatid ko at mga anak ng aking ina. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung hindi nyo sila pinatay, ay hindi ko rin sana kayo papatayin. At sinabi niya sa pinakamatanda niyang anak na si Heter, patayin mo sila. Palibhasa'y bata, natakot itong bumunot ng tabak at pumatay ng tao. Dahil dito, sinabi ni na Seba at Salmuna kay Gideon, bakit hindi ikaw ang pumatay sa amin? Mga tunay na lalaki lamang ang maaaring pumatay ng tao. Kaya sila'y pinatay ni Gideon at kinuha ang mga palamuti sa leeg ng kanilang mga kamelyo. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Midyanita. Ikaw na at ang iyong angkan ang maghari sa amin. Sumagot si Gideon, hindi ako, ni ang aking mga anak ang dapat maghari sa inyo. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Ngunit mayroon akong hihilingin sa inyo. Ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo mula sa kanila. Nakahikaw na ginto ang mga Midyanita sapagkat iyon ang ugali ng mga taong disyerto. Sumagot sila, buong puso naming ibibigay sa iyo. Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at inilagay roon ang lahat ng nasamsam nilang hikaw. Nang timbangin nila ang mga hikaw na ginto, ito'y umabot ng 60 libra. Hindi pa kasama ang mga hiyas, kwintas at mga kulay ubing kasuotan ng mga hari ng Midyan. Hindi rin kasama roon ang mga palamuti sa lieg ng mga kamelyo. Mula sa gintong nasamsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan
at dinala sa Opra na kanyang lunsod. Ang mga Israelitay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyos ang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Lubusang natalo ng Israel ang Midian at ito'y hindi na nakabawi. Nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon nanirahan. 70 ang kanyang naging anak sapagkat marami siyang asawa. Mayroon pa siyang isang asawang lingkod sa Shechem na nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Matandang-matanda na nang namatay si Gideon na anak ni Joas. Inilibing siya sa libingan ng kanyang ama sa Opra, ang bayan ng angkan ni Abiezer. Mula nang mamatay si Gideon, ang mga Israelitay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Sa halip, naglingkod sila sa mga Baal at ang kanilang kinikilalang Diyos ay si Baal Beret. Hindi sila naglingkod sa Diyos nilang si Yahweh na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nakapalibot sa kanila. Hindi sila tumanaw ng utang na loob sa sambahayan ni Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa nito para sa Israel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at iyon po ang kasaysayan ng buhay ni Gideon mula po sa Aklat ng Mga Hukom, Kwentong Biblia.